Magandang gabi kaibigan. Welcome to Bitang Horror Stories. Handa na ba kayo sa isa na namang kwentong kababalaghan? Ngayong gabi, samahan ninyo akong saksihan ang isang misteryo mula sa isang probinsya sa Visayas. Isang kwento ng takot, sakripisyo at lihim na samahan na tinatawag ng mga tao ang kulto sa gubat. Si Nelia ay isang dalagang kilala sa baryo bilang mabait at masipag. Isang gabi, habang papauwi siya galing bayan, dumaan siya sa madilim na daan. Biglang lumitaw ang tatlong lalaking nakaitim, nakatalokbong ang ulo at walang imik na tumabi sa kanya. Isa sa kanila ay bumulong. "Sumama ka sa amin. May ipapakita kami sa iyo." Natigilan si Nelia, pero bago pa siya makatakbo, hinawakan ng isa ang kanyang braso. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa gitna na siya ng madilim na gubat. Doon, nakita niya ang isang bilog na bato na papalibutan ng mga kandilang pula at itim. Sa paligid, may mga tao ring nakasuot ng itim, sabay-sabay na nakayuko. Sa gitna, isang matanda na nakabalabal, nakatakip ang mukha, ang punong guro ng kulto. Sa harap ni Nelia, may batang nakagapos at nakapiring at sabay-sabay na sumisigaw ang mga miyembro ng kulto. Isakripisyo! 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 Gusto sanang sumigaw ni Nelia, pero natakot siya ang susunod na ihandog. Kaya't sa isang iglap, nang nagkaroon siya ng pagkakataong makatakbo, ay sinamantala na niya yun. Halos walang tigil ang ginawa niyang pagtakbo. Dinig na dinig pa niya ang mga sigawan ng mga ito na patuloy pa rin humahabol sa kanya. Pagdating niya sa kalsada, sinalubong siya ng mga barangay tanod. Nanginginig niyang ikinuwento ang kanyang nakita. Bumalik sila sa gubat, ngunit pagdating nila, wala na ang bata, wala na ang kandila, at wala ni isa man sa mga taong nakita ni Nelia kanina. Ang tanging nakita nila doon ay isang panyo na may bakas pa ng dugo. Hanggang ngayon, ikinakwento pa rin ng mga tao sa baryong iyon ang tungkol sa kulto sa gubat. May ilan na naniniwala na isa itong lihim na samahan na nagtatago ng kanilang mga ritual. At may iba namang nagsasabing patuloy silang nagbabantay, naghihintay ng panibagong biktima. Kaya kapag dumaan ka na sa isang madilim na daan at may mga taong nakaitim na bigla na lang lalapit sa iyo, handa ka na ba? Kung imbitahan ka nilang sumama? Ang kwento ng kulto sa probinsya ay paalala na hindi lamang mga multo ang nakakatakot. Minsan, ang pinaka nakakatakot ay ang kapwa nating tao. Kaya't mag-ingat sa mga taong hindi natin kilala at huwag basta-bastang sumama, lalo na sa mga lugar na liblib at madilim, dahil baka hindi ka na makauwi ng buhay.
Dito na po nagtatapos ang kwento ng kulto sa gubat. Maraming salamat po. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na nakakakilabot na kwento dito sa Bitang Horror Stories. Hanggang sa muli.